Mayroong magandang balita para mismo sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Ayon mismo kay Shams ng ESPN, hindi niya inasang magre-retiro itong si LeBron. Gayong ganito natapos ang kanyang NBA season. Para sa kanya at sa kanyang mga nalikom na mga impormasyon sa loob ng NBA, inaasahan niyang maglalaro pa rin itong si LeBron ng 1 taon o hanggang 2 taon. So definitely sa taong 2026 at 2027 mga idol ay mayroon pa po tayong makikitang LeBron James na naglalaro sa NBA. At considering pa na si Bryce James ay magiging eligible na sa 2026 NBA Draft, malaki ang kumpiyansa ni Shams na posible ring kunin ng Lakers si Bryce James para i-partner kay LeBron para gumawa ulit siya ng history. Maliban kay Shams, mataas din ang paniniwala ng mga eksperto na tatapusin lamang daw ni LeBron James ang kanyang karera sa NBA at sa basketball kung siya ay magkakaroon ng magandang season. Samantala, eto naman yung bad news mga idol. Sa kabila ng mga desenteng numerong na ibibigay ni Luka para sa Los Angeles Lakers, siya ay nag-a-average nga ho ng double digit 30 points per game, pero nag-i-struggle naman siya big time sa kanyang depensa. Ayon sa impormasyon mismo galing sa NBC, itong si Anthony Edwards ay sumushoot ng 60% kapag si Luka ang bumabantay sa kanya. Ayon pa mismo kay Kendrick Perkins, itong si Luka daw ang pinaka-worst na modern all-star na mayroong worst defensive capability sa NBA ngayon. Tama, baliwala talaga kung malaki man yung numerong na ibibigay mo, 30 points, 35 o 40 points, pero malaking butas ka naman sa depensa. Siguradong tatargetin ka lang ng kalaban para madali silang makascore sa'yo. Definitely sa ngayon na na-expose na talaga itong si Luka, kahit papano ay hindi na lumalabas na masama itong si Nico Harrison at tama lang naman ang kanyang ginawa. Delikado naman ang Indiana Pacers laban sa Cleveland Cavaliers. Mas malakas ang Cavaliers laban sa Indiana mga idol. Naging madali lang naman para sa Pacers na matalo ang Milwaukee Bucks dahil sa kabila ng magandang performance ni Giannis all throughout sa kanilang tapatan ay wala rin namang magandang na ibibigay na mga performance ang mga kasama nito. Si Dame injured at kung siya'y nandyan naman ay nag-i-struggle naman siya big time sa opensa. Samantalang si Kyle Kuzma walang ganap. Ayon kay Carl Anderson, pagkatapos ng kanilang tapatan, kahit na nga walang Darius Garland ay delikadong team pa rin daw itong Cleveland Cavaliers. Sa totoo lang daw, mas magaling pa ang Cavs kung walang Garland. Grabe to. Kaya dapat sa tatay ni Tyrese Haliburton na si John Haliburton ay dapat humble lang siya dahil hindi niya alam kung makakasurvive pa ba itong Indiana Pacers laban sa Cleveland Cavaliers.